ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung mga in-check. Wala yan sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Tingnan. Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you, if you want to stay long or longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. Pero kung it's not easy to do that. Ako, tapos naman ako. Pwede na akong magyabang. Kaya hindi pa natatapos, totoo man mo o hindi, rindahan mo muna yung kabayo mo. Magsabi ako, maghanap kayo dito, baske saan sa Pilipinas. I never, ever, kung magbigay sila noong presidential candidate na ako, tinatanggap ko kasi ang laki ng gastos kaya. Pero kung sabihin mo na maghingi ako, concessions, naging presidente man ako, maghanap kayo ng isang tao makaturo sa akin, sabihin mo na naghingi sila ng pabor, ng franchise, nagbigay sila ng pera. Kasi pag upo ko pa lang, alam na ng mga tao ng Pilipinas ang ugali ko dito sa Davao. Tumatagal. Lalo na nung fiscal ako, magpunta ka ng opisina ako, abogado ka, magregalo ka sa akin ng pantalon isauli ko yung regalo mo, kinabukasan, kayong kliyente mo patagilid o talagang walang kasalanan, ipafile ko yung kaso para may problema ka. Magtanong kayo dito kasi sinong abogado sa Davao. Walang gumagawa sa akin ng gano'n. Even when I was mayor and even when I was president. Ngayon, magtanggap na ako kung sino. Wala namang problema, wala nang power, wala na akong maibigay sa inyo. Huwag mo usapin ng bino, magbigay ka sa akin, kausapin ko itong anak ko. I will not do that. Ang inaino ko yung respeto niya sa akin. Sinabi ko, sundin mo yung ginawa ko. You want to stay in politics for a longer period, then sundin mo yung ginawa mo. All you have to do, hindi man complete honesty, all you have to do is practice delicadeza. Hanggang dyan lang tayo, Adre. Ngayon lang. Total, lalala ko, first term, nanalo ako, landslide. So, wala na. So, second, third, fourth. Nung presidential, alam ko mananalo ako. Ayaw ko lang magyabang. Pero walang